Isang mason ang pumunta sa San Giovanni Rotondo at may isang misyon. Ang kunan ng larawan si Padre Pio at gamitin ito upang siya'y pagtawanan. Ngunit ang larawang lumitaw sa kanyang darkroom ay hindi ang larawang kanyang kinunan. Ano ang tunay na nangyari sa misteryosong larawang ito? Alamin ang kwento kung paano binago ang buhay ng isang mason. Manatiling nakatutok at alamin ang mga detalye ng ating istorya ngayong araw. Si Alberto Del Fante ay isang mason ng ika-30 antas at isang kilalang mamamahayag. Siya ay mula sa lungsod ng Bologna at bumisita kay Padre Pio upang ilantad siya, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari sa kanyang matapos nito. Naglakbay siya sa kumbento ni Padre Pio sa San Giovanni Rotondo kasama ang kanyang asawa na kunwari isang peregrino lamang. Ang tunay niyang plano ay simple, kumuha ng ilang larawan ni Padre Pio at pagkatapos ay ilathala ang mga ito sa pahayagan upang kutyain ang mapagkumbabang prayle. Nakuha niya ang mga larawang nais niya, umuwi at nagsimulang i-develop ang mga negatibo. Ngunit nang lumitaw ang imahe sa chemical na solusyon, siya'y napahinto sa pagkagulat. Isang larawan ang nagpakita sa mukha ni Padre Pio na may koronang tinik, may dugo na dumadaloy sa kanyang noo, katulad ng kay Kristo sa kanyang pagpapakasakit. Para bang ang prayle at si Jesus ay nag-isa sa iisang larawan. Nang mapagtanto ng lalaki at ng kanyang asawa ang kanilang nakikita, sila'y labis na natakot. Agad silang bumalik sa San Giovanni Rotondo upang ipakita kay Padre Pio ang mahiwagang larawan. Tiningnan nito at mahinahon na sinabi sa kanila, "Kayong mismong mga mason ang naglalagay ng mga tinik na tumutusok sa aking ulo." Sa sandaling iyon, ang mason ay hindi lamang nakatingin sa isang himalang larawan. Nakita niya ang tuwiran at masakit na bunga ng sarili niyang galit. Siya'y nagsisi at kalaunan ay nagbalik loob sa pananampalatayang Katoliko. Ang larawang iyon ay kalaunang inilathala sa magazine sa Espanya na Maria Mensahera. Ang nagsimula bilang isang pagtatangka na sirain si Padre Pio ay naging isa pang tanda ng kanyang kabanalan. Ang kwentong ito ay isang matinding paalala para sa ating lahat. Ang ating mga gawa, ang ating mga salita, maging ang ating kawalan ng pakialam, lahat ng ito ay may espiritual na bigat. Maaari nating tulungan na pasanin ang mga krus ng mga tao sa ating paligid o maaari rin madalas nang hindi natin namamalayan na tayo mismo ang nagtutulak ng mga tinik na lalong bumabaon sa ulo ni Kristo. Bilang pangwakas, nais kong bigyang linaw ang posisyon ng simbahan patungkol sa masonarya. Mahigpit na ipinagbabawal ng simbahang Katoliko ang mga Katoliko na sumalis sa masonarya o Freemasonry sa Ingles na idineklara itong mabigat na kasalanan. Gaya ng muling pagpapatibay ni Papa Francisco noong 2023, ang mga prinsipyong masoniko ay itinuturing na di may isasang-ayon sa doktrinang Katoliko. Dahil ang mga Katoliko sa mga Masonic Lodge ay hindi makatatanggap ng banal na komunyon. At dito magwawakas ang ating episodyo ngayong araw. Kung nagustuhan po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw at nakatulong upang palalimin ang inyong pananampalataya, mag-subscribe na ngayon din at samahan ninyo kami bawat linggo dito sa Ang Tinig ni Padre Pio para sa mga istoryang makapagpapatibay sa inyong pananampalatayang Katoliko. Lumahok sa aming grupo ng mga buwanang donante na taga-abuloy na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio.
Makatatanggap kayo ng binatbasang larawan, medalya o rosaryo na naaayon sa halaga ng inyong buwanang donasyon. Bisitahin ang aming website para sa mga detalye. Hanggang sa muli nating pagkikita, pagpalain nawa kayo palagi ng mahal na Birhen ni Padre Pio at siyempre ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e